Good day, everyone. This is Jairo from Marketing Management Student, and here I am to present or to discuss the Module 5, which is the different kinds of obligation, Section 2, Obligation with a period. The learning objectives are meaning of obligation with a period, effect of loss, deterioration or improvement, payment before arrival of period, debtor presumed aware of period, presumption as to benefit of period, and when obligation can be demanded before the lapse of period. According to Article 1193, the obligation should be fulfilled within the specific time or the period time that given by the creditor to obligor or to the debtor. Then, para mapik siya agad and wala na pang ibang pag-uusapan. What is the obligation with a period? Ito yung obligasyon na kailangan mo magbayad within the specific time or the period of time na binigay ni creditor to debtor. How about the period or the term? Ito yung haba or taon or panahon na kailangan mong bayaran yung pagkakautang mo from the creditor. There are differences between period and condition. Number one is as to fulfillment. The period can be classified or identified when event must happen sooner or later, while the conditions can be classified or identified when the scenario or event are uncertain or hindi inaasahang pangyayari. Number two is as to time. Period can be classified and only refers to the future time, while the condition can be classified or may refer to the past event that which party is not unknown or they not predict the obligation that will be given. Number four is as to effect when the debtor's will. In the period, nakasalalay sa kalooban ni debtor na magbigay ng kapangyarihan sa court na ayusin yung kanyang obligasyon or paikli ng kanyang obligasyon. While sa condition naman is naayon sa kagustuhan ni debtor na tapusin or ayusin agad ang kanyang obligasyon upang wala na siyang pananagutan. Number 5 is as to retroactive of effects. It is still depends of the contract of agreement of the both parties. Period doesn't have a retroactive while condition have. There are different kinds of period or term. Number 1 is according to effect. Meron siyang dalawang under which is the suspensive period and resolutory period. Si suspensive period is nakadepende o ang obligasyon ay nagsisimula lamang kapag binigay na yung obligation or period ng obligasyon. While si resolutory is nag-both agrees yung dalawang party, magsisimula yung obligasyon, then matatapos sa napagkasundo ang date. Number 2 is according to source. Meron siyang tatlong under which is the legal period, conventional or voluntary period, and judicial period. Si legal period is kapag pinrovide siya ng law, while si conventional is nag-agree yung both parties, while the judicial is kapag naayos siya ng court. Number 3 is according to definiteness. Meron siyang dalawang under which is a definite period and indefinite period. When we say definite period, ito yung inaayos ng korte and alam kung kailan yung period covered ng obligasyon. While the indefinite period is hindi nakapagsunduan yung dalawang parties or partido kung kaya pinapasa nila ang obligasyon na ayusin yung kanilang problema sa court. Ayon sa Artikulo 1194, kapag ang isang bagay ay nasira o nawala sa petsang ibinigay or sa oras ng deliver, dapat may managot. And according sa rules ng Article 1189, kung sino dapat ang managot at may pananagutan sa pinsalang nangyari.
Kapag naman ang isang bagay ay napaaga ang pagde-deliver at may sira ito or nawawala, ay maaaring managot ang creditor. And obligor or the debtor has a right to demand to pay for the damages that cause na maagang pagde-deliver, and pwede niya mabawi yung interest or pera na ibinigay niya. It was stated at Article 1195. Payment before arrival of period. Like what I said to Article 1195, if may damages ang isang bagay, may pananagutan si creditor na magbigay from to debtor sa pinsalang nangyari sa isang bagay na hindi naman sakto or napaaga ang pagdi-deliver. Lalong-lalo na if unaware si debtor na i-deliver na agad ang kanyang product or item. Debtor presume aware of period. Kapag naman si debtor ay alam na i-deliver ang kanyang parcel or item at nalaman niyang ito ay basag or sira or nawawala, si debtor o si obligor ay wala nang pwedeng makuha or hindi niya na marirecover yung pinsalang naganap because he is aware kung kailan i-deliver yung item. Kung mapapaaga o mapapatagal ang isang pagde-deliver ng isang item, ay dapat aware ang dalawang partido, which is the creditor and the debtor, upang sa gayon ay walang pananagutan ng isa't isa at magkaroon sila ng benefits of their own. It was stated at the Article 1196. Presumption as to benefit of period. If ang obligasyon ni debtor kay creditor ay natapos na, then the debtor ay wala ng karapatan or hindi niya na pwedeng gampanan ang obligasyon na ipinato sa kanya. And ganun din naman si creditor, wala na din siyang karapatan na singilin or pagampanan ang obligasyon na ipinato niya kay debtor kasi ito ay tapos na or wala nang pananagutan si debtor. There are exemptions to general rule. Number 1 is, term is for the benefit of the debtor alone. Kung gugustuhin lamang ni debtor na magbabayad ng mas maaga, ay mas pabor ito kay creditor. Ngunit, subalit dapat what? Kung ayaw ay may dahilan, kung gusto may paraan. Number 2 is, term is for the benefit of the creditor. Maaring mag-demand si creditor na magbayad agad si obligor, while si obligor naman ay walang karapatan na paagahin or magsabi na bawasan yung interest kasi mas maaga niyang babayaran yung obligasyon niya or utang niya. Computation of term or period. Number 1 is according to Administrative Code of 1987, maaaring maningal si creditor na taunan na may 12 buwan, pwede ning buwanan na may 30 araw, at pwede namang arawan. Kasi as nagtatrabaho sa loan company, ang pagbibigay namin ng interest or ng penalty if ang isang tao o ang isang nangungutang ay hindi agad nakapagbigay ng bayad sa ganong petsa or ganong period covered, ay maaaring siyang magkaroon ng penalty. Number 2 naman is hindi sinusunod yung calendar or buwanan kasi may designated time na ibinigay. Kunwari, gantong araw magbibigay, obligado kang magbigay ng bayad mo, and yung obligation mo ay nag-start sa period na ibinigay ni creditor. Ayon sa Artikulo 1197, ang isang obligasyon ni debtor, kung hindi ito maayos, kailangan makialam or pumanig o mamagitan ang hukuman, at ang hukuman naman ang mag-aayos
depende kung mapaaga or mapatagal. Nakasalalay pa rin kasi ito sa kagustuhan ni debtor. Kung gusto niya maaga magbayad or mapatagal magbayad. And kailangan magkasundo ng both party o dalawang partido upang sa gayon ay maayos agad. And kapag naayos na yung period covered, wala nang pwedeng baguhin pa because nag-agree na yung both parties sa hukuman or sa court. Court generally without power to fix a period. When it was happen, nangyayari ito kung ang isang kontrata ay walang panahong nakasaad or walang petsang nakasaad kung kailan matatapos o magsisimula ang isang obligasyon. Walang karapatan ang korte na mamagitan o magsaad ng panibagong kontrata na magbibigay sa obligor o sa debtor ng obligasyon kay creditor. There are exemptions to the general rule under the Article 1197. Number 1 is no period is fixed but a period was intended. Number 2 is the duration of the period depends upon the will of the debtor. Sa dalawang exemption na nabanggit ko, ay maaaring hindi mapunan ang obligasyon na ipinataw sapagkat ang korte ay hindi na mamagitan kung ang isang kontrata ay walang period of time or period of covered. Legal effect where suspensive period condition depends upon will of the debtor. Number 1, di ba nagbigay si creditor ng obligasyon kay debtor? Yung obligasyon na yon ay maaaring gampanan or nakasalalay or depende sa kalooban ni debtor kung gagawin niya or susundin niya yung petsa na ibinigay ni creditor. Number 2 naman is kapag ang isang obligasyon ay may kondisyon, ito ay walang epekto sapagkat ang isang obligasyon ay nakadepende sa kagustuhan ng isang debtor. Period fixed cannot be changed by the courts. Una, kung ang isang obligasyon ay nag-exist na at gustong mamagitan ng hukuman, ito ay hindi maaari sapagkat ito ay nakalipas na at napagkasunduan na ng dalawang partido. Ikalawa, kung ang dalawang partido naman ay nagkasundo sa hinahain na obligasyon or contracts or consequences ng hukuman at para sa mga sila nag-agree, papaboran yon ng hukuman. Ngunit subalit tapatwat at ang dalawa naman ay gustong mabago ang kanilang kontrata, maaari silang pumunta or maghain muli sa hukuman sa pagbibigay ng bagong kontrata, consequences ng dalawang party. According to Article 1198, the debtor shall lose every right to make use of the period. Number 1, kapag ang isang kontrata o ang obligasyon ay nag-exist na and it become insolvent, maliban na lang kung magbibigay ng security at promises si debtor na babayaran ang kanyang utang. Number 2 naman, di ba kapag nagsasanla tayo or ibinayad natin yung isang bagay na may halaga, kailangan natin magbigay ng papeles or katunayan na sa atin yung thing na isinanla natin or binayad natin. Kapag hindi niya ito ginawa, maaaring mawala sa kanya yung karapatan ng period of covered. Number 3 naman, kapag ang isang bagay naman ay nasira sa sarili niyang kagagawan or may hindi inasang insidente, si debtor dapat ay kailangan magbigay ng isang kabayaran sa pinsalang naganap upang masatisfy si consumer sa kanya. Number 4, kapag naman si debtor naman ay binayolate or nilabag ni debtor yung kontrata na nakasaad na inagree nila dalawa. Number 5 naman, if tumakas sa pagkakautang si debtor. When obligation can be demanded before lapse period.
The exemptions are based on the fact that the debtor might not be able to comply with his obligation. Number 1, if ang may utang ay hindi na kayang bayaran ang kanyang utang. Pangalawa, kapag hindi na ibigay ang mahalagang papeles or katibayan or katunayan na pagmamay-ari ni debtor ang kanyang isinala or binayad niya kay creditor. Number 3 naman, kapag may sira or nawawala ang ibinayad ni debtor kay creditor. Number 4 naman, kapag lumabag sa kanyang pangako si debtor. Number 5 naman is kapag nagtangkang tumakas si debtor sa kanyang utang. That's it. Thank you for listening.